Kagaling lang natin sa Maramo River kahapon, Norsagaray, Bulacan. San Mateo, Norsagaray, Bulacan. So doon, it's about 25 kilometers mula dito sa location ko, sa Marikina. Nung nag-travel kami doon is around, it's a Saturday, 1.5 hour. Nandun ka na. So Norsagaray is city na rin, ano? City na rin. Pero dito merong mga Bitbit River, Maramo River. Ayan. So pumunta kami doon dahil sabi nung kasama ko sa work na yun si Matthew, tiga doon siya, San Jose del Monte, nearby. So napuntahan na nila, maganda raw. So nung pumunta kami, medyo umulan the night before. Tsaka doon sa area na yun dahil may lush jungle sa area na yun. Believe it or not, no? Talagang every night kasi umuulan. So parang monsoon rain area. Doon tumutubo yung pinakamagagandang mga flora, no? And kakaibang mga animals. Maganda yung lugar. So ganito, pagpunta namin doon, lahat na to, no? Motorcycle riding, 4x4 action. Hiking na matindi, uphill, limestone mountains. Ang nilalakaran namin ay puro tipak-tipak na white rock or limestone na mga shells yun. Siguro millions of years nasa ilalim ng lupa yon, umangat kaya naging mountain, no? So yun ang may mga rock formation, may mga cave. So ang in a nutshell, no, nakarating yung motor ko, tapos yung mga kasama ko naka Badja RE, nagrent sila sa baba, yun ang pinaka service doon, Badja RE. Hindi ko natanong kung magkano binayad nila, no? Pero malapit lang kasi. Tapos pagdating doon, kinompute 10 kami, 291 pesos, including vest 50 pesos, guide 400 for all of us, 400 pesos ang guide. Cottage 250, no? Tapos boat ride, caving 70 pesos. Kaya lumalabas 291 lang. Kaya lang dahil nga the night before, maano yung kalye, talagang putik na putik, burak na burak, as in. Imagine niyo na yung pinakamasahol, may mga video tayo niyan. Imagine niyo na yung pinakamasahol na rock and mud combination. Tapos yun. Actually, marami kaming karga kasi. Dala namin lahat ng ng gamit namin. And downhill sa sana Downhill kasi pagdating namin sa taas, bababa talaga Si river, kailangan makuha mo yung pinakababa ng mountain, di ba? Nasa taas kami, mountain, bababa ka para makuha mo yung river. Tapos nung bumaba kami, sabi ko parang mas madali sana kung pababa kasi tutulak mo lang yung sarili mo, no? Kaso, ang pinadala sa akin, 4 na 1.5 na soft drinks. Kasi medyo wala nang bilihan dun baba mo talaga. May mga dala kaming mga ulam, ganyan, sinigang, yung mga iihawin namin, tsaka yung mga gamit namin. So ako, geared up talaga ako para idalin yung motor. Kagaya na ginagawa namin sa Nakar, di ba? Nasa isip ko na yun, dadalhin yung motor sa tabi ng camp. Ano man ang terrain, no? So nandun lahat sa motor ko yung gamit, yung malaki yung higante kong backpack, na kasya tao, kasya tent. So nandun yung tent, hindi ko pa inalis mula nung biyaheng Nakar. Kasi kailan lang yung biyaheng Nakar, nasa motor pa rin. Dinala ko na. Tapos sinakay dun yung mga soft drinks. Individually parang magaan buhati mo yung soft drinks, mabigat talaga. Pero buhati mo yung tent, magaan lang Kaya lang pag combine mo na yung weight, pabigat ng pabigat. Tapos hindi pinayagan yung motor na pumasok kasi sobrang anpangit talaga. Alam mo nangyari, pipreno ka, parang alam mo na, problema rin sa Nakar noon. Pagka preno mo, dire-diretso ka lang kahit nakapreno ka na. Para kang landslide. Para kang bato, ganun, wala ka ng control. Sasakay ka na lang sa kadadali nung dumudulas na motor. Ganun na lang mangyayari. Kaya hindi pinayagan. Ngayon may nakita kami open 4x4 na parang World War II jeep namin. Yung jeep namin na World War II. Ganun. 120 daw ang isa. Sabi ko parang okay kasi magagawa natin ng video, no? Magagawa natin ng video yung biyahe ng 4x4. Open No helmets, no seatbelts, no nating nakatayo ka. So sige, kuha na natin ng video. Ay, grabe yung terrain. Grabe talaga. Parang 45 degrees na ganun. Diyos ko, tas pang.
Pero hindi naman ako takot. Ewan ko lang yung mga kasama ko. Hindi sanay sa mga movements na ganun. Pero kalmado yung video natin. Kalmadong kalmado yung driver. Wala lang. Gagawa ko to araw-araw eh. Tapos hindi naman Reno. Tinitignan ko yung ano niya. Yung brakes. Hindi niya hinihit yung brake. Naka-engine brake kasi 4x4 eh. Tapos yung makina naka-open. No? Ganun. Okay lang. Enjoy. Tapos nung pagdating namin doon, setup no, luto kami ng pinakamalupit na inihaw na liempo, tapos yung pinakamalalaking higanting bangus. Sarap lahat. Gawa ni Matthew, yung kasama namin sa work dati. Tapos may sinigang na malupit, sinigang sa gabi, tapos yung gabi nalusaw na yung gabi, humalo sa sabaw. Ay sarap. Tapos of course prime meat. Yung talaga importante sa mga sinigang na yan, tsaka sa mga liempo na yan. Kailangan pinagkunang baboy, talagang bata pa, fresh, malambot, no? So hindi mo madadaya yan, nasa meat yan. Sarap, magaling magluto yung si Matthew, maski yung adobo niya. Matindi yung ano niya. Isa sa mga pinakamasarap na natikman kong adobo at sinigang. At itong sinigang na to hindi siya freshly cooked Ininit lang namin yun, pero isipin mo na pagkainit masarap pa rin kasi may gulay eh. Yung gulay nakahalo na, may okra, may kangkong. So isipin mo dahil second reheat na siya, sana nalusaw na yung mga gulay. Pero hindi, pagluto namin buhay na buhay pa rin. So masarap yun, subukan nyo. Yain nyo si Matthew, cook off. And of course yun, pagdating naman doon, sinakay na kagad kami sa bangka. Tapos pumunta kami dun sa, kasama na yun sa 291 yung bangka. Pumunta kami sa cave, limestone cave. Na parang cave ni Batman. I would not be surprised kung maraming ron, paniki. Kasi talagang bat cave siya talaga. Tapos malalim yung cave, kaya lang sa bukana lang kami. Sa bukana. Tapos at all times, kailangan naka-vest ka. All times. Hindi ka pwedeng hindi naka-vest kasi malaki chance mong may mangyari sa yung di maganda ron kasi yung river may mababaw na area, may malalim, no? So may biglang area na to, okay, to pagdating doon biglang yun, kailangan mo talaga yung best, sasagipin ka nun, lalo na yung mga cliff jumping. May cliff jumping dito 5 feet, 10 feet, 15 feet, 35 feet, no? Yun, siguro kaya ko naman yun, kaya lang medyo matanda na, baka magiwahiwalay yung buto ko. Pero sa isip ko, kaya ko yun kasi ginagawa ko yun dati. Tumalon lang ako siguro sa mga 5 feet, no? 2 feet, 5 feet, no? Okay lang, pero ayoko nang sagarin, no? Hindi natin alam. So, yun. Okay din yung boat ride, no? Masaya siya. Kaya lang nung pauwi namin, eto na, no? By the way, mga beer din doon kung gusto niyo. Doble lang presyo. May beer, doble presyo. Okay lang. Tapos di nung pabalik na kami, ayun. Bumalik yung 4x4. Tapos yung apo ko, umiiyak. Galit. Tapos nung pabalik na kami, may 4x4 nag-aantay. Yung 4x4 na 4x4 na nagatid sa amin, nandun na naman siya. Kung gusto daw nang sumakay tayo, pabalik. So ganoon na naman, 120 na naman yun. Okay sana, pataas na kasi. Ay grabe, tinanggihan namin para makakuha namin yung lahat ng experience, no? Gusto namin mag-hiking pataas dun sa limestone rocks na, pero alam ko talaga matindi. Tapos sabi ko sa sarili ko, may porter, may Sherpa na lumapit sa amin. Tapos yung Sherpa sabi, bubuhatin na yung bag, yun, may bayad. Di ko na tinanong kasi ang balak talaga namin, self-sustaining, pataas, para ma-experience din namin, para maisama sa vlog. Kasi i-recommenda ko to sa iba Kailangan makayanan ko to So pati bag ko, hindi ko pinadala. Iniisip ko magaan na yung bag ko. Dahil wala na yung 1.5 na soft drinks. Wala na, inom na namin yun. Pero nandun pa rin yung tent, tsaka yung bag mismo mabigat. My God, ang hirap. 45 degrees, umulan pa. So ang tinatapakan na namin talagang mud.
mud, and ang matindi pa nito, natatakot ako, baka dumulas ako, tuhod ko tatama sa limestone na matulis. So that's a major damage, no? Yun ang iniisip ko kasi ano siya, uneven. Alam mo, uneven talaga na hindi siya kaya, hindi kagaya ng hagdan na pantay-pantay ang ano. Minsan yung steps sa susunod, ang taas, mababa, taas. Kaya lang may mga benchmark ako, may mga kasama kami hindi naman adventurer pero bata pa, mga kasama namin sa work. 24 years old, gaya ni Rose. Yun, tinitignan ko si Rose kung kaya niya. Yun. Sabi, kaya naman ni Rose. Sige, kaya ko na rin yan. Ganun. So, ganun ang parang benchmark ko rin na ano. Pero talagang yung init ng katawan ko, siyempre na lumalamig dahil sa ulan. Pero, siyempre, hindi ako praktisado. No? Dati uphill biker tayo, pero tagal na nagpahinga. Kaya, ayun, sige lang. Yun. Alam mo yun, kasi pagdating may threshold na yun, parang, alam mo yun, nagdidilim na yung paningin mo, gano'n, na nasosobrahan na yung gano'n na. Pero alam mo naman pagkaya ng puso mo yun eh. Ganun kasi kami pag uphill talagang bira din, nagdidilim din yung paningin, no? Gano'n. Pero sanay na ako doon, parang nag-expand lang uli yung puso mo, gano'n. Yun. So yun, kinaya naman, pero grabe, one of the terrible hikes. Kaya yun ang sasabihin ko sa inyo, kung gusto niyo ng complete adventure. Tsaka tandaan nyo, this is a river, hindi to sea, hindi to naggumagalaw. This is a river, so medyo may pagkalumot, may, alam mo na yun, pwedeng mag-shoot ng pelikula rito, yung kunwari may mga kakaining crocodile, ganun, o anaconda, ganun. Pwedeng ganun eh, kasi siguro nade-disturb lang ng boat, kaya umaalis yung mga nakatira doon na arapaima o tilapia o ano man, catfish. Maalis sila dahil maingay yung lugar, no. Pero I wonder kung wala masyadong gumagambala ng river, kasi nung time na nandun kami, medyo still yung river, still. Kaya yung mga kasama ko tatakot, na sino kakainin ng crocodile sa atin, ganun ang scene niya. Tsaka yun nga, may amoy ilog eh. Amoy ilog siya eh. Kasi umuwi ako basa eh. Dito na ako naligo sa bahay. So, namoy ko yung sarili ko, namoy ko yung damit ko, ganun. Amoy ilog siya, hindi amoy dagat. Pero kung adventure sa adventure lang, ngayon iniisip ko kung sasama ko yung mga kaibigan ko dun. Yung mga PG1, ganun. I will talk to them, no? Maganda, pero it will be a challenge. Challenge talaga. Kasi mahilig naman sila sa challenge eh. Pero, ewan ko. Tignan nyo na lang yung mga video. Alam nyo naman ako puro long form eh. Talagang iisa-isahin ko yan eh. Isasubmit ko yan isa-isa eh. Hindi ako gumagawa ng mabilis eh. Talagang to eh. Gusto ko kayong dalin eh. Kung nasaan ako nagpunta, gusto ko kayong dalin. Nire-review ko naman yan. Exciting naman. Basta Maramo, Norsagaray. Sisimulan ko na mag-upload. Peace.